Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil ngayong oras ito ay binigyan tayong muli ng pagkakataon ng Diyos na magamit sa kanyang ministeryo upang mangaral ng kanyang mga salita sa bawat isa. At ang ating pong pag-aaral ngayon ay magmumula po sa DFC Guanyin, Taiwan. At ako po ang inyong lingkod, Pastor Jomar de la Cruz, na nangunguna po sa DFC Taiwan, Guanyin. At salamat sa Diyos dahil ngayong araw na ito ay muli po tayong magsama-sama upang pag-aralan ang kanyang mga salita. Bago po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay sumandaling pumikit at manalangin. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Kayo ang Diyos na manunubos, Diyos na manliligtas. Kayo ang Diyos na nagsakripisyo, nagpagal, naghirap, namatay, nabuhay para sa amin, Panginoon. Kaya you deserve to be praises, or you deserve to be praised, you deserve to be honored, you deserve all the glory, O Lord God, of all the people who lives, O Lord God. Lahat ng taong may buhay, lahat ng taong may hininga, Panginoon, ay karapat dapat lamang magpuri at sumamba sa inyong dakilang pangalan sapagkat kayo'y napakabuti. Lord, ngayong umagang ito, minsan pa po, hinihiling po namin ang inyong pagsama, pagkilos at pangunguna sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Sapagkat alam po namin kung wala po kayo, wala po ang inyong pangunguna, wala po ang inyong pagsama, banal na Espiritu, wala po kaming kayang matutunan at wala po kaming kayang malaman sa inyong mga salita. Ngunit tiyak, Panginoon, kung kayo ay sasama at kung kayo ay nasa amin tabi, O Lord God, kung sasamahan, tutulungan nyo kami. Alam namin, Panginoon, that everything is possible, O Lord God. Everything, O Lord God, we can do everything, O Lord God, dahil kayo po ang nagbibigay ng kakayanan at lakas at talino na kailangan namin to know and to understand your words, O Lord God. Lord, anuman po ang inyong mga salita na amin pong maririnig at mahahayag ngayong umagang ito, tulungan niyo po kami, O Lord God, ng buong puso namin ito mapanghawakan, buong puso namin ito, Panginoon, maisapamuhay, upang sa gayon, kayo po ay maparangalan at higit sa lahat, matanggap po namin ang anuman ang nais ninyong matanggap namin sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Mahal po namin kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Blessed morning po sa bawat isa. Hindi na po ako babate, pero umpisa na po tayo dahil 30 minutes lang po tayo, no? Salamat sa Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah chapter 48 verse 18, ang sinasabi po dito ng Panginoon, kung kayo lamang ay susunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapalas sa inyo, at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod sana na parang alon na dumarating sa dalam pasigan. Uulitin ko po, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapalas sa inyo, at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod na parang alon na dumarating sa dalam pasigan. Kung mababasa po natin ang buong chapter 8, ito po ay patungkol sa paninermo ng Panginoon, patungkol sa mga Israelita dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sila ay hindi sumusunod sa Panginoon, taliwas ang kanilang ginagawa sa mga pinag-uutos at ipinapagawa ng Panginoon. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. At ipinamalas ng Panginoon na sinabi roon ng Panginoon, nagpipigil siya at hindi niya lubusang nilipol ang bayan ng panahon na iyon sapagkat sabi niya iba yung kanyang gagawin, no? At dito sa verse makikita natin yung verse 14 hanggang verse 21, no? Sinasabi diyan ng Panginoon, nandoon pa rin yung pagmamalasakit ng Diyos. Nandoon yung pagtuturo at pagpapakilala ng Panginoon kung sino at ano yung kaya niyang gawin sa buhay nila kung sila ay susunod. At ngayon nga pong umagang ito, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral na paying attention to God's command bring us to continuous blessing and victory. Ulitin ko po, paying attention to God's command bring us to continuously blessing and victory.
Yung pagbibigay po ng atensyon or pakikinig sa mga utos at ipinapagawa ng Panginoon ay magdadala sa atin sa tuloy-tuloy na pagpapala at tagumpay. Sapagkat alam po natin mga kapatid, no, we know the plans of God for us. Alam po natin na ang plano ng Panginoon sa atin is to prosper us. Di ba po? Hindi tayo ipahamak, hindi tayo ipahiya, no, kundi ilid tayo sa pagpapala at tagumpay. Yan po yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29:11. That's the plans of God for those who believe on Him, for those na nagmamahal, nagtitiwala at nakikinig sa kanyang mga salita. Yan po yung pangako ng Panginoon. Amen po? Na tayo ay kanyang pagpapalai, na tayo kanyang pagtatagumpayan, na tayo ay dadalhin sa masaganang pamumuhay. And sabi din, and also according to what we read, di ba, ayon po sa ating binasa, na ang sabi dito, His plan is continuously na sunod-sunod at tuloy-tuloy na pagpapala, tagumpay. Alam niyo po, yun ang plano ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga disipulo, mga lingkod, no, yung mga nagtitiwala sa kanya. Yun ang plano ng Panginoon sa atin no? Yung sunod-sunod, tuloy-tuloy na pagpapala. Pero bakit hindi nangyayari yan minsan sa atin? Mamaya mapag-aaralan po natin no, ano yung nagiging consequences ng hindi natin pagbibigay ng atensyon sa mga salita ng Panginoon. At aside pa dito, ito ang kanyang mga plano, pangako at gustong mangyari sa ating mga anak niya na nagdilingkod at nagtitiwala sa kanya. That's the plans of God, mga kapatid. Yan po, no? Kailanman ang Panginoon ay hindi nagplano na hindi tayo pagpalain. Kailanman ang Panginoon sa bawat pagpaplano, sa bawat mga pangako, may kalakip talagang pagpapala no? Yun talaga yung palaging pangako ng Panginoon. Yun talaga yung laging gustong mangyari sa atin ng Panginoon, ang mga bagay na ito. Pero alam natin, before we receive the blessing of God, before we receive the victory, meron tayong kailangan gawin. Amen? Meron tayong kailangan gawin upang matanggap natin yung mga pagpapala, mga plano, yung mga inihanda ng Panginoon. No? Kasi ang Panginoon, minsan, gusto niya munang makita sa atin kung gaano tayo nagtitiwala at kung gaano tayo talagang sumusunod sa Kanya. Hindi agad ibibigay ng Panginoon yung pagpapala kung hindi niya tayo makikitaan ng pagsunod. Amen po. Kaya dito, ang sabi ng Panginoon, pero bago mangyari ang mga ito, God command us to do something na to receive the blessing. Kasi mga kapatid, alam natin the key to open the blessing is obedience. Amen po. Yung susi sa pagtanggap at pagbukas ng mga pagpapala at mga inihanda ng Panginoon ay pagsunod. Meron tayong kailangan gawin. Meron tayong kailangan sundin. Meron tayong kailangan i-obey. Meron tayong kailangan i-follow na instruction, command ng Panginoon. So we can receive the blessing of God. So we can unlock the blessing of God. No, kailangan natin kumilos. Hindi pwedeng maghihintay lang tayo. Hindi tayo yung kwento ni Juan Tamad. Amen po? Na alam natin yung kwento ni Juan Tamad na pipitasin niya na lang yung bayabas, pero hinintay pa niyang mahulog sa kanyang bibig. Mga kapatid, hindi po tayo ganon. No? Hindi tayo tinawag na katulad ni Juan Tamad. Tinawag tayo para gumawa, sumunod, at maglingkod sa Panginoon. At sa pamamagitan noon, doon natin matatanggap yung pagpapala ng Panginoon. At ito ay patuloy na pagbibigay atensyon sa kanyang mga utos at salita dahil ang kanyang mga salita ay nagdadala sa atin. Bakit kailangan nating sundin? Bakit kailangan natin bigyan ng atensyon yung kanyang mga salita? Alam po natin, sinabi ng Psalms 119 verse 105, yung salita ng Diyos ay ang ilaw at tanglaw sa ating landas na daraanan. Kung walang salita, kung hindi natin bibigyan ng atensyon yung salita ng Panginoon, mga kapatid, walang magliliwanag sa atin patungo doon sa pagpapala ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, kung bakit kailangan natin bigyan ng atensyon, kung bakit kailangan natin patuloy na pag-ukulan ng pansin yung salita ng Panginoon, sapagkat yung salita ng Diyos ang magdadala sa atin, ang magliliwanag sa atin patungo doon sa pagpapalang inihanda ng Panginoon. Without the Word of God, there is no light to see the blessing of God.
Kung wala pong salita ng Diyos, kung wala yung salita ng Panginoon, walang ilaw, walang magliliwanag sa atin kung paano natin matatahak, kung paano natin mararating yung pagpapalang inihanda sa atin ng Diyos. Kaya it is important that we know the Word of God. It is important that we pay attention to the Word of God. No? Kasi kung hindi natin yan bibigyan ng atensyon, walang liwanag eh. Amen po. Walang magliliwanag sa atin. Puro dilim yung ating tatahakin. Pero kapag nasa atin at alam natin ang salita ng Panginoon, it's so easy to us to receive the blessing and to see the blessing of God. Alam nyo, totoo naman, nandyan naman yung pagpapala ng Panginoon eh. Palagi naman nariyan ang pagpapala ng Panginoon. Palagi naman nariyan yung plano ng Diyos, yung blessing, yung victory na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. But sometimes, we cannot see it. No, hindi natin nakikita ang mga ito sapagkat hindi rin natin alam kasi yung salita ng Panginoon. Hindi rin natin kasi alam kung paano natin ito matatanggap. Hindi rin natin kasi alam, hindi rin natin kasi nakikita kasi wala nga nagliliwanag, wala nga nagtuturo kung paano at kung saan ito makukuha at mararating. Pero if we pay attention doon sa salita ng Diyos na nagbibigay liwanag, na nagbibigay ng tamang daan at tamang landas sa atin, it's so easy for us to see, amen, and to receive the blessing and the victory that God prepare for us. Amen po? Kaya nga, yan din yung ibinigay na utos ng Panginoon kay Joshua eh. Yung bago nung pagkatalaga pa lang kay Joshua, di ba? Yung pagkatalaga pa lang kay Josue, yan na yung agad inutos ng Panginoon sa kanya. Tingnan niyo po. Alam niyo na rin po ito. Joshua 1:8. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Tingnan niyo po. Yan agad yung ibinigay na utos, ibinigay na instruction ng Panginoon kay Josue. No? Bago nung itinalaga si Josue ng Panginoon, nakahalili ni na Moises at Aaron, yan agad yung ibinigay na utos ng Panginoon sa kanya. Nasabi niya, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag mong kalimutan. No, kasi alam ng Panginoon na kapag binigyan ng atensyon ni Joshua o ni Josue ang kautusan o ang salita ng Panginoon, alam niya ang mangyayari. Alam niyo kung ano po yung nangyari sa mga Israelita? Kung bakit hindi na natanggap yung tuloy-tuloy na pagpapala, kung bakit nawala sa kanila yung pagpapala at patnubay ng Panginoon? Because they are not paying or did not pay attention to God's command. Hindi kasi sila sumunod eh. Hindi kasi nila binigyan ng pansin yung salita ng Panginoon. Kaya yung pagpapala na sanang tuloy-tuloy, yung sanang tagumpay na sunod-sunod, hindi nangyari sa kanila. Pero alam niyo po na kapag ito yung ginawa natin, katulad ng ibinigay ng Panginoon kay Josue, na sabi dito, kung hindi lang natin kakalimutan na sundin, no, basahin, bigyan ng pansin at bigyan ng atensyon yung salita ng Panginoon, tayo ay kanyang pagpapalain. Tayo'y kanyang pasasaganahin. Kasi sabi dito, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kasi mga kapatid, yung pagbabasa at pakikinig at pagbibigay ng atensyon sa salita ng Panginoon, ang susi. No, susi po pala yung salita ng Panginoon. Kanina ilaw. Ngayon susi din siya, so we can receive the prosperous and victorious life. No? Bakit ang daming Kristiyano na sabi nila, naglilingkod naman ako sa Panginoon eh. Gumagawa naman ako sa Panginoon. Bakit patuloy ako naghihirap? Bakit parang walang tagumpay na nangyayari sa atin? Mga kapatid, let us check. No, let us check our life. Let us check kung paano tayo namuhay. No, tayo ba talaga ay sumusunod? Tayo ba talaga ay gumagawa? Tayo ba talaga ay kumikilos? Tayo ba talaga ay lumalakad sa salita ng Panginoon? O lumalakad ka lang sa kaparaanan mo? Lumalakad ka lang sa sarili mong salita? Kasi mga kapatid, kung totoo mong sinusunod, kung totoo nating ginagawa, kung totoo nating nilalakaran at na sinusunod yung salita ng Panginoon, dapat natatanggap natin yung blessing ng Panginoon. Dapat nararanasan natin yung Kasi yun yung pangako eh. Yun yung gusto ng mangyari ng Panginoon. Yun yung sinabi ng Panginoon. We know na kapag sinabi ng Panginoon, yun talaga yung mangyayari. Walang hindi mangyayari kapag sinabi ng Diyos.
Walang hindi mangyayari kapag pangako ng Panginoon. Lahat ng pangako ng Diyos, tinutupad niya. Pero, bakit tayo nagtataka na kung bakit, Lord, sumusunod naman ako, Lord, bakit ginagawa ko naman, bakit hindi? Kapatid, i-check natin yung sarili natin. Amen? Baka hindi totoo yung pagsunod natin. Baka hindi yung salita ng Panginoon ang ginagawa natin. No, kasi po yun yung pangako ng Panginoon. Sa aklat po ng Deuteronomy chapter 11, makikita po natin diyan na the importance of and blessing of paying attention to the God's command. Makikita po natin diyan na marami po diyan na sinasabi sa aklat po ng Deuteronomy chapter 11 verses, ito po yung mga verse, no? May mga pagpapala sa mga salita ng Panginoon. Sabi dito, verse 8, kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinigay ko sa inyong ngayon para may lakas kayo sa paglalakbay at pag-agaw ng lupain sa kabila ng Hordan. Kung susunod kayo, mabuhay kayo ng matagal doon sa maganda at masaganang lupain na ipinangako ng Panginoon na ibinigay sa inyong mga ninuno at sa kanilang mga salinlahi. Sabi dito, kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinigay ko sa inyo para may lakas kayo. Yung pagsunod sa salita ng Panginoon nagbibigay ng lakas, no? At sabi dito verse 9, kung susunod kayo, mabuhay kayo ng matagal doon sa maganda at masaganang lupain na ipinangako ng Panginoon. Sa pagsunod sa salita ng Panginoon, nagbibigay ito ng buhay, no? Nagbibigay ito ng buhay. Verse 13, sabi dito, kaya lagi ninyong sundin ang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon at mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo ng buong puso at buong kaluluwa. Padadalan niya kayo ng ulan sa tamang panahon para makapag-ani kayo ng trigo, ng bagong katas ng ubas at olibo para gawin langis. Bibigyan niya kayo ng pastulan ng mga hayop at magkakaroon kayo ng masaganang pagkain. Yung pagsunod, no? Pagsunod sa salita ng Panginoon o pagsunod sa Diyos, nagdadala ito ng masaganang pagpapala. Sabi dito, verse 22, kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos na ibinigay ko sa inyo, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ay mabuhay ayon sa kanyang pamamaraan at mananatili sa kanya, itataboy ng Panginoon ang mga tao sa lupain na inyong aangkinin kahit na mas malaki at mas makapangyarihan pa sila sa inyo. No, pangungunahan tayo ng Panginoon sa pagtatagumpay at pananakop ng mga bayan. No, at sabi dito, verse 26 and 28, makinig kayo, pinapili ko kayo ngayon sa pagpapala o ang sumpa. Verse 27, pagpapalain ko kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinigay ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon kung susundin natin ang kanyang mga salita. Susumpain ko naman kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinigay ko sa inyo ngayon at sumasamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. So verse 27 sabi daw, blessing yung pagsunod, pero curse yung pagsuway. Ang sabi dito, mga kapatid, makikita po natin, there's a consequences to not paying attention to God's command. Makikita nga po natin doon sa binasa natin doon sa Isaiah 48 verse 18, because they are not paying attention to God's command, yung pagpapala at tagumpay ay hindi nangyari na tuloy-tuloy sa kanila. At dito po mga kapatid, makikita po natin, actually hindi ko na papakilala ko na lang po, no, hindi ko na po babasahin kasi ma-overtime po tayo. Sabi dito, Adam and Eve. Si Adam and Eve, ano po yung pinag-utos sa kanila? Genesis chapter 3 verse 1 to 3. Ang utos lang naman sa kanila ng Panginoon, wag nilang kainin yung punong bungang kahoy na nandoon sa gitna ng Garden of Eden. Pero ano po yung ginawa nila? They are not paying attention to God's command. They are not paying attention to God's instruction to them. They disobey God's. They disobey God's command and instruction. What happened to them? Pinalayas sila sa Garden of Eden. Hindi lang yon, di po, hindi lang yon ang nangyari sa kanila, hindi lang sila pinalayas, kundi talagang pumasok yung kasalanan sa tao. Tandaan po natin, no, isa sa mga dahilan at isa sa mga rason kung bakit tayo nawawala
kung bakit tayo nawawala sa presensya at nawawala sa malapit sa Panginoon, it because of disobedience and not paying attention to God's command. No, yung pong palang hindi pakikinig, yung hindi po pala pagsunod sa salita ng Panginoon, ang magdadala sa atin papalayo sa Panginoon. Ang magdadala sa atin natulak tayong palayo sa Panginoon. Kasi yun po yung nangyari. Alam po natin yung kwento noon, di ba? Na sa bawat dapit hapon, ang Panginoon ay bumababa sa Garden of Eden para kausapin, no? Para makipag-usap kay Adan at ay Eva. Pero hindi na nangyari yon nung simula nung nagkasala sila. Hindi na nangyari yon dahil nagkasala sila sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, si Moises. Numbers chapter 20 verse 8 to 13. Si Moises, because of his disobedience, alam po natin kung gaano kamik, kung gaano masunurin si Moises. Pero nung isang beses lamang po siyang hindi sumunod sa Panginoon, ano yung nangyari? No, yung kwento rito, ang inutos sa kanya ng Panginoon, magsalita doon sa bato at lalabas yung tubig. Ang ginawa ni Moises, hinampas niya yung bato. Hinampas niya. At nung hinampas niya, yes, lumabas pa rin naman yung tubig. Pero there's a consequences when you not paying attention to God's instruction or command. Meron pong consequence. Ano po yung consequence? Sabi ng Panginoon sa kanya, dahil hindi ka nakinig at sumunod sa utos ko, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Alam po natin yung kwento na ang Panginoong Yesus ay hindi pinapasok si Moises doon sa lupang pangako. Ang ginawa lang ng Panginoon kay Moises ay dinala siya sa mataas na bundok at tinatanaw niya lang yung lupang pangako. Amen po? Tandaan po natin na kahit gaano man tayo sumusunod sa Panginoon, pero nawa, no, pagsikapan natin lahat ng ipinapagawa ng Panginoon. Kung paano niya ito sinabi, kung paano niya ito gustong magawa natin, kung paano niya ito gustong magawa natin, mga kapatid, nawa yun lang ang gawin natin. Yun lang ang sundin natin. Kasi kung hindi natin gagawin, tandaan po natin na sabi nga dito, a partial obedience is disobedience. No? A late obedience is disobedience. Kung kalahati lang or kung yung konti lang yung susundin natin sa salita ng Panginoon, pinapagawa ng Panginoon, ito pa rin ay hindi tanda ng pagsunod, kundi ito pa rin ay disobedience. No? At meron pong consequence diyan. Next, number 3, si Saul, the first king of Israel. First Samuel chapter 15 verse 1 and 23. Ang utos ng Panginoon naman po sa kanila, no, ay lahat patayin. Kaya po, wala silang ititira, wala silang kukunin. Maganda naman yung hangarin ni Saul. Kinuha niya yung lahat na magagandang hayop. Ang sabi niya, i-offer niya sa Panginoon bilang kanyang thanksgiving sa pagtatagumpay sa kanila ng Panginoon. Pero ang utos ng Panginoon ay dapat masunod. Ang ginawa ni King Saul, inuwi niya yung mga magaganda. Inuwi niya yung mga maayos. Ano nangyari sa kanya? Nawala, tinanggal na ng Panginoon sa kanya. The Spirit of the Lord, no, ay umalis sa kanya. Napakalaking, yon? Di po, simula nung hindi na siya sumunod sa Panginoon, simula noon, nawala na sa kanya yung presensya ng Diyos. Yung Espiritu ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kahit minsan, maganda yung hangarin natin, na Panginoon, parang ito yung mas maganda. Panginoon, parang mas maganda to. Panginoon, para sa'yo naman to eh. Kailangan, kung ano lang ipinapagawa, kung ano lamang yung gustong ipagawa ng Panginoon, kung ano lang yung ibinigay ng Panginoon, yun lang po yung sundin natin. Dahil doon natin matatanggap yung pagpapala at gusto ng Panginoon. Next, sa Joshua chapter 7. Ito naman po ay patungkol kay Akan. No, si Akan po ay isa sa mga soldier ni Josue nung panahon po nila. Ang ginawa po ni Akan, yung mga magagandang damit, no, ay itinago niya. Sinakop po nila ang Jericho
At nung umuwi sila, may itinago po siyang damit sa ilalim ng kanilang bahay, sa ilalim ng kanilang tolda. At nung sila ay makikipagdigma ulit, natalo sila. Napakaliit nung kanilang dinigma, pero sila ay hindi nagtagumpay. At si Josue po ay kumonsulta. Kumonsulta si Josue. Ang sabi niya, Panginoon, bakit hindi kami nagtatagumpay? Panginoon, akala ko ba sunod-sunod? Akala ko ba hindi kami magagapi? Ang sabi ni Josue sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sapagkat hindi kayo sumusunod. Meron sa kanila ang hindi sumunod. At sila po ay nagpalabunutan. Nagpalabunutan sila. Ang sabi nila, sino yung hindi sumunod? Sino yung sumuway sa utos ng Panginoon? At napili yung angkan ni Akan. At umamin si Akan na sabi niya, meron siyang kinuha. Nandoon sa kanilang tolda, sa ilalim ng kanilang tolda ay kanyang ibinaon. At yun ang dahilan kung bakit sila natalo. Yun ang dahilan kung bakit hindi naging tuloy-tuloy yung pagkapanalo ni Josue noon. It because of Akan. It because of the disobedience of Akan. Natalo po sila. Nagapi sila ng mga kalaban nila. Mga kapatid, maliit man na hindi pagsunod sa harapan ng Panginoon, magbubunga ito ng sumpa. Magbubunga ito ng pagkatalo. Magbubunga ito ng hindi pagsama at hindi pagpapala ng Panginoon. Nawa, sa umagang ito, ang gusto ng Panginoon talaga sa atin is to bless us every second, every moment of our life. Yan ang gusto ng Panginoon. Na hindi lang sa langit tayo makakaranas ng pagpapala. Hindi lang sa langit na bayan tayo makakaranas ng kapayapaan. Hindi lang sa langit na bayan matatanggap natin ng kasaganaan, kundi ang plano at gusto ng Panginoon na kahit naririto pa tayo sa mundong ito, na kahit naririto pa tayo sa lupang ito, mararanasan na natin yung kasaganaan ng buhay. Mararanasan na natin ang tuloy-tuloy na pagpapala at sunod-sunod na tagumpay. Pero mangyayari lang ang lahat ng iyon if we pay attention to God's command and instruction. Kaya ngayong umagang ito, nawa, patuloy nating sikapin, patuloy nating pagsumikapan, no? Bigyan ng pansin, paghirapan, no? Na mabigyan at patuloy na masunod yung lahat ng ipinapagawa ng Panginoon sa atin. That every words, every details, everything na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, yun lang yung magawa natin. Yun lang yung masunod natin. Not our way, but the way of God. Not our will, but the will of God. Not our, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Panginoon. Not our kapamaraanan, kundi yung kapamaraanan ng Panginoon. Ang lagi nating magawa. God is so generous and so kind. No? Alam niyo po, sabi dito, God is great provider. He is generous. Sabi nga dito, He loves to lavish His favor upon people who loves and obey Him. He loves to lavish His, no? He loves to lavish His favor upon people who loves and obey Him. Na, ang Diyos gustong-gusto niya eh. Gustong-gusto niya laging mabigay, gustong-gusto niya laging mapagpala tayo, mangyari yung mga inihiling natin sa Kanya. Pero it will not happen. Hindi yung mangyayari kung hindi tayo susunod. Hindi yun mangyayari kung hindi tayo lalakad ayon sa gusto na pinapagawa ng Panginoon. Laging gusto ng Panginoon, pagpalain tayo. Laging gusto ng Panginoon, pasaganain tayo. Lalong higit, pagtagumpayin tayo. Amen? Because He is the Lord, na He is the source of victory. Tayo mga lingkod, tayo mga anak ng Diyos. Ayaw ng Panginoon, tayo mga anak ng Diyos, tapos mga talunan tayo. Ayaw ng Panginoon yun. And then we claim that we are children of God, pero loser tayo. Amen? Ayaw ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon maging matagumpay tayo palagi. Gusto ng Panginoon palagi tayo magtagumpay because we are more than conqueror. Amen? We are more than conqueror. Not because of our strength. Not because of our
will, not because of our ability or power that we have. Wala tayo kung wala ang Panginoon. Pero, mangyayari ang mga iyan if we continue to follow, if we continue to obey, if we continue to pay attention to God's command. Kasi yun po yung hindi nangyari sa mga Israelita. Amen? Bakit hindi naging tuloy-tuloy yung pagpapala ng mga Israelita? Bakit hindi naging tuloy-tuloy yung pagpapala nila noon? Hindi naging tuloy-tuloy yung katagumpayan nila noon? It because sabi ng Panginoon. Sabi dito ng Panginoon sa English, ang sabi dito, if you only had pay attention to my commands. Hindi sila nagbigay ng attention eh. They are not paying attention to God's command. Ano yung nangyari? The peace, no? Sabi dito, yung peace ay nawala sa kanila. Nasanang katulad ng river. No? Sabi dito, your well-being like a waves of the sea. Hindi nangyari yon. Ang gusto lang ng Panginoon, sabi niya, if only you had pay attention. Kung kayo lamang sana ay sumunod. Kung kayo lamang sana ay nakinig. Kung kayo lamang sana ay gumawa. Binigyan nyo sana ng pansin yung salita ko. Hindi nyo binigyan ng pansin. Hindi nyo sinunod. Sabi ng Panginoon, ngayon, wala kayong kapayapaan. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sana sa kanila. Verse 19, ang inyo sanang mga lahi ay magiging kasindami ng buhangin na hindi mabilang at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Verse 20, umalis kayo sa Babylonia, buong galak ninyong ihayag sa buong mundo na iniligtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Ang mga mamayan ng Israelite, hindi sila nauhaw ng patnubayan sila ng Diyos sa ilang dahil pinaagos niya ang tubig mula sa bato para sa kanila. Biniyak niya ang bato at tumagos ang tubig, pero ang masama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Ito yung plano ng Panginoon. Yun yung gustong matanggap natin ng Panginoon. Pero, mangyayari lang ito doon sa verse 18, mula dito, doon sa first line, if you had pay attention to my commands, to God's command. Mga kapatid, yan po yung gustong mabigay ng Panginoon. Yun lamang po, yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Let us check ourselves. Let us check our life. No, bakit hindi natin natatanggap? Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Bakit hindi tayo napagpapala? Baka hindi rin tayo katulad ng mga Israelita. Baka hindi rin tayo nagbibigay atensyon sa mga salita ng Panginoon. Amen po? Kasi, napaka-imposibleng hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Napaka-imposibleng hindi natin maranasan yung pagpapala ng Diyos. Kung susunod lang tayo. Kung lalakaran lang natin ang kanyang mga salita. Amen? Pagpalang umaga po sa bawat isa, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong umagang ito sa inyong mga salitang nahayag sa amin. Salamat po sa paalala. Salamat po, Panginoon, dahil ipinapaalala niyo sa amin kung paano namin matatanggap ang inyong mga pagpapala at kung paano namin mararanasan ang tagumpay na sunod-sunod na inyong plano sa aming mga lingkod at mga anak ninyo, Panginoon. Lord, tinawag niyo kami para magtagumpay. Tinawag nyo kami para pagpalain. Tinawag nyo kami para pasaganain. Tinawag nyo kami, Panginoon. In fact, meron kayong plano sa amin to prosper us. Never, O Lord God, hindi nyo kami tinawag sa talunan, hindi nyo kami tinawag para matalo, hindi nyo kami tinawag para maghirap, hindi nyo kami tinawag, Panginoon, para magdusa. Lord, you call us to bless. You call us, O Lord God, to receive victory. Your plans, O Lord God, for us is to become victorious Christian, O Lord God. Maging matagumpay, O Lord God, na lingkod ninyo, Panginoon. Maging matagumpay na mga anak ninyo, Panginoon. Yun yung pagkatawag namin sa inyo. Hindi nyo kami tinawag para matalo. Hindi nyo kami tinawag para talunin. Hindi nyo kami tinawag para tadyak-tadyakan lang ng mga kaaway. Nang gawa ng kaaway, Panginoon. Hindi kami tinawag, O Lord God, para maghirap. Para hindi maranasan yung pagpapalang inihanda nyo sa amin, O Lord God. You call us to be blessed. You call us to become victorious and to be more than conqueror, O Lord God.
Kaya, Panginoon, ngayong umagang ito, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O Lord God. Help us, O Lord God, na kung paano niyo po tinulungan si Josue na ibinigay niyo po sa kanya yung na huwag kalimutan na basahin ang aklat na iyaon, pagbulay-bulayan araw at gabi upang kami ay umunlad at magtagumpay. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na kung paano nasunod ni Josue at kung paano nasunod ni na Abraham, ni na Jacob, O Lord God, ni na David, O Lord Jesus, ni na Solomon, ni Job, O Lord God, yung pagpapalang ibinigay mo sa kanila, Lord, ganun nyo rin po kami tulungan. Ganun nyo rin po kami pagpalain at tulungan ng sumasunod ang inyong mga salita, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaan, O Lord God, na matulad sa mga Israelita. Huwag niyo po kaming hayaan, O Lord God, na matulad sa kanila na makalimutan at hindi bigyan ng atensyon ang inyong mga salita, Panginoon. Kundi patuloy niyo kaming tulungan na patuloy po namin masunod at mabigyan ng pansin ang inyong mga salita sa bawat oras o sa bawat minuto at oras ng buhay namin. Palagi namin kayong masunod sa amin, O Lord God, buhat. Lord, maraming salamat po. Dumadalangin po ako ngayong umagang ito para sa aking mga kapatid. Sino man pong may karamdaman, Panginoon, inyo po silang pagalingin. Ang inyong mapagpalat makapangyarihang kamay ay idampi sa kanilang mga katawan na may karamdaman, Panginoon. Healing upon healing, O Lord God, is what we declare in this morning, O Lord God. In Jesus' name. We ask healing and favor, O Lord God, para sa mga kapatid namin may karamdaman mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Kagalingan ay kanilang matanggap. Ganon din, kapayapaan sa lahat ng mga nagugulumihanan, kalakasan sa lahat ng mga nanghihina, kalayaan sa lahat ng mga may pagkakulong at mga kasalanan, mga imoralidad na gawain, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, deliverance and freedom, O Lord God, ang matanggap po ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. We claim this and we declare all of these things, O Lord God, in the mighty name and powerful name of Jesus Christ, O Lord God. Jesus, O Lord God, salamat po. Lord, gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami sa araw na ito. Kami po ay makapaglingkod at mabigay po namin yung the best na worship sa inyo. Tulungan niyo po kami na unahin po namin kayo sa araw na ito, sa buhay po namin. Mahal po namin kayo, Panginoon. Purihin kayo, dakilain, luwalhatiin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Mahal po tayo ng Panginoon. To God be the glory po and God bless.